Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga sikat na altcoin na si Cardano o mas kilala bilang ADA. Kamakailan lamang ay naglabas po ng masinsinang analysis ang mga eksperto kung ano ang kinakailangan ni ADA para muling umangat ang kanyang presyo at maging bullish muli. Pero bakit ito mahalaga sa atin? Yan, ang kasagutan po sa tanong na yan ay simple lamang. Marami pong Pinoy ngayon ang nakapasok sa mundo ng crypto at si ADA ay isa po sa mga paboritong coin dahil sa kanyang solid project at pangmatagalang potensyal. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin ang napag-usapan ang kasalukuyang kalagayan ni Cardano ngayon. Simula po noong May 12 ay nagsimula ng bumaba ang presyo ni Cardano matapos po niyang maabot ang presyong 0.86. Yan, hindi pa siya umabot sa presyong $1. Bago po ito, 5 linggo siyang tuloy-tuloy. 5 linggo po siyang nakaranas ng tuloy-tuloy na pagtaas mula sa kanyang dating presyo na 0.51 noong April 7. Sa madaling salita ay tumalon po siya ng 68% sa loob lamang ng isang buwan. Pero ngayon, mukhang bumaliktad na po ang ihip ng hangin. Si Cardano ay bumagsak ng 27% at nasa paligid na lamang ng presyong 0.62. Ang masaklap, hiwalay na siya sa bullish trend ni Bitcoin. Ibig sabihin ay kahit si Bitcoin ay umaakyat, si ADA ay patuloy na bumababa. Ngayon ay bakit po sinasabing bearish pa rin itong si Cardano? Ayon po sa crypto analyst na si Master Ananda, bumaba na si Cardano sa ilalim ng dalawang importanteng trend indicators. At yan po ang EMA34 or Exponential Moving Average at ang MA200 or 200-day moving average. Sa chart po ni ADA sa kanyang 1-week time frame, ayan, yan po yung ating nakikita rito. Ang EMA34 ay nasa 0.70 habang ang MA200 naman ay nasa 0.67. Ang ibig sabihin nito, kung hindi po niya mababawi ang range na ito, mananatili po siyang bearish or mahina ang trend. Sabi pa ni Master Ananda, kung ikukumpara mo si ADA kina XRP at Ethereum, mas mukhang nanghihina siya ngayon. Kaya kung trader ka, baka mas pinipili mong iwasan muna si Cardano sa ngayon. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ni Cardano para muling maging bullish? Kaya ayan, ayon pa rin po sa analysis ni Master Ananda, ang susi para muling maging bullish si ADA ay dapat po niyang mabawi ang price range sa presyong 0.68 hanggang 0.70. Kung magkuklose po si ADA sa price na yan o mas mataas pa, maaari po itong maging senyales ng trend reversal. Kung sa kasalukuyan ay nasa 0.62 po siya, kailangang umakyat po siya or umangat po siya ng at least 10% to 13% para maabot ang target range. Hindi imposible, pero kailangan po ng sapat na momentum or lakas sa market. Hanggat hindi pa naabot ang presyong ito, inirerekomenda ng mga analyst ang pagiging matyaga or patient. Huwag daw basta-basta pumasok kung wala pang malinaw na breakout or reversal. May mga support level ba si Cardano na dapat nating bantayan? Ayan, oo, meron po. Isa pang analyst ay si Crypto Pulse at siya po ay nagbahagi ng dalawang importanteng support level na dapat po nating tutukan. Una ay nasa 0.50 hanggang sa presyong 0.55 ang unang support zone. Ayan, dito na-retest si ADA noong February at saka April. Kapag hindi po nabasag ang support level na ito, possible raw itong maging base or pundasyon para sa panibagong pag-angat. Ngunit kung mabasag po ang support na ito, babagsak po siya sa susunod na major support na nasa 0.42 hanggang 0.50. Ang price level na ito ay tumutugma po sa isang ascending long-term trend line. Ibig sabihin ay matibay ito at dating naging resistance bago naputol ni ADA nitong nakalipas na November.
Sa mga naghahanap po ng magandang entry point or buy zone, sinasabi po ng analyst na maaring ito na ang tamang presyo para bumili. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan dito ay may posibilidad pa bang makabalik si Cardano sa kanyang uptrend? Ayon pa rin po kay CryptoPulse, kung hindi po mababasag ang support levels, may tsansa po si ADA na bumalik at subukan ang resistance ng descending triangle pattern. Ang resistance na ito ay nasa presyong 0.71 hanggang 0.75. Kung mangyayari ito, maaring makakita po tayo ng mas matibay na paggalaw pataas. Pero ulit, babalik tayo sa tanong kung kaya bang lampasan ni ADA ang crucial range sa presyong 0.68 to 0.70. Dahil kapag hindi, mananatiling nasa ilalim si ADA ng pressure ng bearish trend. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Kung ikaw po ay isang Pinoy trader o investor na interesado kay Cardano, ang sitwasyong ito ay malaking paalala na hindi po sapat ang hype or balita lamang kay crypto. Balita lamang po sa crypto. Kailangan po nating bantayan ang technical indicators, price actions para tayo ay makagawa ng matalinong desisyon. Hindi porket kilala si Cardano at solid ang kanyang project ay automatic na aangat ang kanyang presyo. Sa panahon ngayon, ang market ay napaka-sensitive at saka volatile. Kaya kung balak mong magdagdag ng ADA, mas mabuting hintayin mo muna ang confirmation ng trend reversal, gaya ng sinasabi ng mga analyst. Kung ikaw naman ay long-term holder, baka hindi na ito gaanong nakakaalarma. Pero kung ikaw ay short-term trader, mahalagang iwasan muna ang pag-buy sa gitna ng downtrend. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, si Cardano ay isa pa ring promising na project dito sa mundo ng crypto. Solid po ang kanyang team, technology at saka vision para sa blockchain scalability at saka decentralization. Pero ang market ay hindi lang nakabase sa fundamentals. Malaki na rin ang epekto ng market sentiment at technical na galaw. Kaya habang hindi pa malinaw ang direksyon ni ADA, mainam po na maging mapagbatsyag. Huwag po tayong magpadala sa FOMO at bantayan po natin ang price action, lalo na sa price range na 0.68 hanggang 0.70. At sa huli, ang tagumpay po sa crypto trading ay hindi lang dahil sa galing ng isang coin, kundi sa disiplina, pasensya at kaalaman ng isang trader. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.